Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 24 to 30, 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-like, comments, sa inyong lahat. Sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng aking video. God bless you all. At sa mga nagpa-personal reading din. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below or pwede kayo mag-message direct sa aking FB Messenger. Same lang din ang picture at ng pangalan dito. General reading tayo, Capricorn. Siyempre, energy reading tayo. Kuha tayo na iyong angels number. Baka nakakita ka ng mga angels number, repeating numbers, ibig sabihin is yung iyong mga guide is try to connect or may mga message siya na gustong ibigay sa iyo. Wow! Capricorn. 8, 20, 23, 33, 28, Libra, Sagittarius, Virgo, Gemini. Okay. Okay, Capricorn. May mga bahay ka daw na iniisip na maaring ito is ikinasisiya mo. Pero may mga konting challenge na magaganap o nagaganap sa mga bagay na yon. Or nahandun yung point na nagkakaroon ng mga struggle or stress o kaya naman is may mga delay, no, na magaganap o nagaganap o magaganap doon sa iniisip mo or sa ibang aspeto ng buhay mo. Pero kahit na ganun pa man din, nagkakaroon ng struggle or magkakaroon ng mga ganong sitwasyon, is makakamit pa rin naman ito. Siguro in a progress lang talaga siya, no? Na handun yung point na yun. Handun pa rin yung luck, achievement, or yung positivity na pwede maganap doon, yung na magaganap doon sa situation na yon. Yung iba naman sa inyo is may mga sitwasyon o mga pangyayari na parang nasasayang yung mga oras, panahon, pagkakataon, mga ganyan. Hindi ko alam kung bakit, kung saan at kung bakit sa iba. Pwede sa trabaho, pwede sa mga iniisip mo, o pwede sa mga gusto mo i-pursue o sa mga bagay na magaganap sa buhay mo, no? Nandun yung point. Hindi ko lang din alam kung bakit may mga ganon. Maaring iba rin kasi sa inyo is rest day mo, holiday mo, bakasyon, o baka naman wala kang trabaho, o kaya naman hindi mo lang napupurso talaga, diba? O kaya talaga baka nga may challenge, kaya hindi nangyayari at nagaganap yung ganon at nasasayang yung mga oras at panahon, diba? Pwede na doon sa point na yon. Nandito rin yung point na may mga kasiyahan, papuri, pasasalamat. Ako na nakikita sa'yo, ikaw ito with someone, sa isang kano naman tao yun, or makaka-receive ka ng ganoon. Sa iba naman sa inyo is, andoon yung point na may mga nervyos, worrying, depletion, o kaya naman sa iba parang losing something valuable in some aspect of your life. Anak, wag mong ngat-ngating yan. Sorry nagangat-ngat na naman yung anak ko ng mga baraha. Yon, mga losing something valuable sa buhay mo. Sa iba naman sa inyo, ano to pwedeng sa trabaho may kinaka-stress ka, o kaya naman is sa iba is may pagnanakaw. Kaya mag-ingat kayo. Maraming ibig sabihin ng pagnanakaw, ha. Kung saan man yan at kung ano man yan. But still, lahat din yung luck, growth, achievement, abundance. Iba dito extension to Pwedeng may mga sitwasyon na magkakaroon ng extension, no? Or may mga extension kang situation, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Also, may pagtulong. Ibig sabihin, either may tao na bibigay sa'yo ng tulong, or may tao na tutulungan mo or hihingi sa'yo ng tulong, or ikaw yung hihingi ng tulong. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang lalaki. Ito is tao na mas bata sa iyo, no? Pwedeng siya ito sa'yo or ikaw ito sa kanya.
nandun sa point na yon, or baka may mga hihilingin sa sayo, or pwede isa siya sa nakaka-stress sa'yo, or may mga new beginning happen na medyo nababalisa ka, no? Pwedeng doon sa point na yon na gusto mong gawin pero nakakaroon ng pagkabalisa. Sa iba naman sa inyo, isigit pa sa hiling mo is darating. Pero alam mo, nasa sayo si Ki eh. No? Any situation happening to your life, nasa sayo si Ki, kaya may mga sitwasyon talaga na mag-a-unlock sa'yo. May mga sitwasyon also na may pagbabago kasi ng destiny. Pero nasa sayo kasi yung susi na yun. Depende sa'yo kung saan mo gagamitin yung susi mo, o kaya makaka-receive ka ng susi, bagong susi, or may mga susi na mawawala. Ingat pa rin kayo kung ano man yan. O kaya naman is yung iba sa inyo is may mga mag-o-open no? Either may mag-o-open up sa'yo, o ikaw yung mag-o-open up, o kaya is sa iba dito is may mga problema na masusolusyonan, and fulfillment is coming din sa iba ha. Congratulations. Iba sa inyo maaaring you are in a networking sa iba sa inyo, or pwede rin kasi na may mga outgoing situation, pwede may mga outdoor, ganyan, o kaya naman is medyo sikat ka sa baryo mo, baka pag-uusapan ka sa trabaho mo, baka ganun din, o sa iba sa inyo, o kaya naman is nasa TikTok, Reels, Facebook, kung ano mga network and social media ka, no? Handun din yung point, pwede rin kasi sa iba dito is, marami kasing tao ako nakikita, hindi ko alam kung bakit maraming tao, kung saan man yan, pero mag-ingat pa rin kayo kasi pwedeng may mga magkaroon ng sakit, or may taong may illness, no? Or pwede kayo magkaroon ng mga, basta kung kinakailangan na you need to protect yourself, then mag-mask kayo hanggat kinakailangan. Mag-ingat din kayo pala sa daga ha, palagi ko sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo sa daga, baka may mga daga na sa inyong bahay nyo, o mga ihi nila, yung mga pupo nila, no? Ingat kayo. And then also is, there's an ending situation happen to your life. Alam mo yung sitwasyon na nagtapos na, tapos naging okay na, tapos nagkaroon na naman ng challenge, tapos magtatapos. May ganung mangyayari sa'yo. Halimbawa, okay na siya, tapos magkakaroon ng struggle, di matatapos siya, tapos magka-struggle ulit, matatapos siya. And then, pagka na okay na yun, magtutuloy-tuloy na yun. May mangyayari sa'yo ganun. Yun na nakita ko. Yung mga sakit dyan, ingatan niyo yung sarili niyo ha. 222, baka nakita ka ng mga repeating numbers, 222 or related sa itong number na to ha. Ang galing mo, puro 8 oh. Uy, sabi ko sa'yo, magtutuloy-tuloy yan eh. Nagkakaroon lang ng same cycle, pero magtutuloy-tuloy yung sitwasyon in a okay situation. Okay, we have the 222, 1818, also the 9 and the 8, and 4, 3 was 4 was 4, 8. 8 din siya, diba? 8, 8, 8, 8. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy! 2, 4, 6. 6 siya dito. Oh, congrats. Oh, may abundance ka. Oh, wish come true. Good fortune is coming. Sabi ko sa'yo eh. Oh, di ba? Hindi nga ako nagkamali. Magiging magi-stop kang ganun eh. Yung nakita ko kasi sa yung pattern, magi-stop kang ganun. Tapos, di ba magi-stop kang ganun? Nag-same pattern. Tapos, dun, tutuloy ka na dun. From the future. Maging maganda yung lakad niya. Yun na nakita ko sa iyo. Okay, congratulations. Kasi nandito yung point of there's an action. O kumbaga nandito yung magandang outcome happen into your life. Good fortune is coming. Magkakaroon ng mga advice, or you will give advice, or may magbibigay sa'yo ng advice. Andun yung point. The major changes is coming. Ready ka na ba? Sabay ganun. And your wish come true. Congrats. Kasi ano yan for yan, no? Diba? Meron kang manifestation na makakamit. Kung ano mo. Meron ka nire-restructure no? May ni-structure ka o nire-restructure o nire-rebuilding and it will happen. Because of your will, success. Achievement and success is coming. Prosperity. Yan, and luck is coming. Also, the 9 kasi yan 9-9. O abundance,
abundance and the plan and the fruition tsaka fulfillment. We have the 222. Also, the 2 is the balancing, no? And also, balance and think to the future, focus to yourself, and keep moving to reach your goal. Alignment, connection, friendship, yan dito na yung alignment mo, no? Connection, friendship, ibig sabihin, aalisin at tatanggalin yung mga hindi kailangan. Romantic relationship, family ties, wow. Balance, life choices, compromise, commitment, trust. How do you move forward toward your life through calling? May calling ka ha, mag-focus ka sa mga sign o red flag man yan or sign na ibibigay sa'yo ni universe. Kung may papadala siyang tao to give that sign, wag mo i-ignore. Kung makakita ka ng mga repeating numbers or by the song, wag mo i-ignore. Kailangan na pagpaulit-ulit siya. No, ibig sabihin, kinukulit ka na kailangan mo na talaga mag-action. Do what makes you happy. Your enthusiasm is what keeps you going. Follow your interest. If it's, ano ang basa niya? Pikik? Pik, kung ano man yan, no? Yan, Piqued. By something. Following this route will help you discover your life purpose. Ibig sabihin, kasi tatlo lang siya, di ba? 2. Kaya nga sabi ko sa'yo dito, rebuilding yourself and think to the future and keep moving to reach your goal, di ba? Ang sabi ko sa'yo. Kaya handun yung point na this is your action. Yung isang 2 na nagkukulang is a-actionan mo siya. No? Using your willpower. And papunta ka na doon sa iyong good fortune and your wish come true. Parang mag-i-stay ka nga gano'n ng isa. Mag-i-stay kang gano'n, no? Tapos magtutuloy-tuloy siya. Isipin mo kung ano yung purpose mo. Pero ang nakikita ko dito when it comes sa 222, i-align ka na ni universe and you will know yung purpose mo sa buhay. Ngayon, mas malalaman mo at mas i-align ka ngayon kung saan ka talaga nararapat. Tapos dito pa si Susi. Talaga may mag-a-unlock talaga sa'yo. May mga mag-open at may mga magtatapos. May mga mag-i-end talaga. Your energy, Capricorn. Uy, bless yun ha. Ibig sabihin, blessing yun ni universe sa'yo. Kasi inilalagay ka niya sa tamang daanan. Inilalagay ka niya sa tamang kwarto o sa tamang direksyon ng buhay. And you will be thankful doon sa sitwasyon na yun. Energy. Kaya huwag kang maghihinayang kung may mga sitwasyon o mga tao na pwedeng mawala sa buhay mo na hindi siya para sa'yo o hindi karapat-dapat ka doon, mga ganon. Kasi, ibig sabihin, may purpose sa'yo si universe. At kung sino yung mga ibibigay at darating sa'yo na sitwasyon, tao man yan, or pangyayari, your energy. Yung ano ko, sorry. Yung ano ko, tawa ko na ano siya ng barahe. Okay. Energy mo this time is, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay ka doon na iniisip, na you're thinking about negativity, or may mga bagay na medyo, o sitwasyon na naisip mo na nai-stress ka, o kaya may nakakausap ka na medyo nai-stress ka, or may nalalaman ka na information na medyo nai-stress ka, pwedeng na doon sa point na yun. May mga sitwasyon na kapag papalet down sa'yo, may mga sitwasyon na you feeling hopeless, mga ganyan, o kaya naman may napanghihinaan ka. Pwedeng na doon sa point. Parang it's more on negative. Parang ganun. What if, ganyan, paano yung, paano yan, paano ganun. Mga ganun sitwasyon. No, ako nakikita sa iyo. Andun din yung point when it comes sa yung energy mo is may mga sitwasyon na nagiging ano sa iyo nagiging tulad ng sabi ko kanina, okay, hindi okay, okay, hindi okay, mga ganon. O kaya in and out or parang on and off situation, pwedeng nahandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero nahandito rin yung point na sa iba sa inyo is meron ka daw iniisip na parang you are excited. Meron ka sitwasyon na parang
iniisip or nakakausap or naririnig, pwedeng gano'n na nakakaramdam ka ng excitement. May mga gano'ng sitwasyon. Parating. Sa iba gano'n. Parating kay Capricorn. Parating po sa kanya. Parating sa'yo. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is within the 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 days, 3 weeks, 3 months, or 11 days, 11 weeks, 11 months man yan, you will receive a blessing. Makaka-receive ka ng blessing either sa may mag-o-offer, either makaka-receive ka ng text message, communication, basta mga gano'n. Basta in that day, in that situation na sinabi ko, may blessing, may marireceive ka raw. sorry. Kung ano man blessing yan, congratulations. Magkakaroon ng mga union sa iba sa inyo. Nagkakaroon ka ng pag-isolate. Parang may iniisip ka. Hindi ko lang maintindihan. Sa iba sa inyo, siguro meron kayong iniisip. Tapos meron kayong mga pinag-aaralan, aaralin. Mag-aaral ka ba? Parang ganun. Or sa iba dito, may mga sinisiyasat ka. Or sa iba sa inyo, parang there's of knowledge ka. Or may mga nire-research ka sa iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko dito. Parating din sa iyo is may mga happy gathering situation or makakaramdam ka ng happiness. May mga iba dito, maybe may mga pregnancy situation, marriage situation, may nakikita na akong joy, or may mga creativity ka na gagawin, o kaya sa iba dito is a collaboration, sa iba naman ano to ano ba tawag dito? May mga mag-chill-chill. Yan, baka may mga lalabas, mag-go out, tulad ng sabi ko kanina, yan may mga isi-celebrate, yan, mga ganun, celebration, cooperation, may mga ganun sitwasyon daw. And then also, meron din ako nakikita sa iyo na papers and documents. No, ako nakikita sa iyo. Either you will receive a papers or documents or yun yung trabaho mo, pwede rin. Pwedeng sa iba dito is may mga dapat kang isulat, asikasuhin, ipasa, o i-arrange, pwedeng nahandun sa point na yun, no? Kaya kung ano man yan, mag-focus kayo doon. Yung iba sa inyo is may mga gagawin daw kayo ng mga multitask o multiple priorities. Yun na nakikita ko dito. Meron akong nakikita na babae, lalaki. Well, babae man o lalaki yan is magkakaroon daw kayo ng communication. Ako nakikita na pwedeng isa doon, isang babae o isang lalaki, or pwede ikaw yung lalaki o kaya pwede ikaw yung babae. Parang kasing may problema. Hindi ko alam kung ano yun pero may konting lungkot ako nakikita. Siguro magkakaroon kayo ng communication, magkakaroon kayo ng pag-uusap related dun sa sinabi kong sitwasyon, kung ano man at saan man ang pinanggagalingan noon. Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo. And then, may nakikita ako na 2, 5, may 3, 4 o 5 tao ako nakikita. Hindi ko alam kung sino siya. Baka yun yung magkakaroon kayo ng mga collaboration sa mga tao na yun o sa tao na yun kung ilan man sila. Yun ang nakikita ko. 2 ba anak mo? Kasi may 2 bata ako nakikita dito. Yun ang sinasabi dito. May offer ka ha. May darating na offer sa'yo. Maaring iba sa inyo is may mga offer na mga related to a contract. Kanya. Kung ano mang offer yan, congratulations. Mukhang good naman yung offer. No? At kung kanino manggagaling. Merong importanteng sitwasyon ka raw na marireceive.
mahalaga at importante sitwasyon. May marireceive ka. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Capricorn. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Capricorn. Alam mo, may mga tension pa pala na hindi tapos, ano? Kung sa aspeto ng buhay mo. Okay, dapat mo iwasan. Dapat mo iwasan siguro yung magkaroon ka ng doubt in some aspect of your life, or kaya naman sa self-doubt, ganyan din. Or handun yung point na mag-think ka ng negativity, o kaya is yung mga bagay na pwede mo ika-pressure, ganyan. Iwasan mo yun. Kumbaga, think advantage siya. Mag-think advance ka palagi. Iwasan mo rin, syempre, yung ma-stagnant ka, o kaya naman is yung mga tao na makasarili, or ikaw makasarili, o yung magkaroon ng mga pagpapabaya. Pagpapabaya means kasi sa sarili mo din, ano, ganyan. O kaya sa mga tao na nagpapahalaga sa'yo, iwasan mo, syempre, yung mga situation na mga cold person, o kaya kung ikaw is yung cold, ganun. Siguro, minsan mapagkakamala kang cold kasi siguro baka hindi ka rin pala speak out, 'di ba? Baka ganun, no? Pero kung wala ka naman sasabihin, 'di ba? Bakit? Pati ako na yung nagsagot, 'di ba? Yung mga ganun. Iwasan mo yung mga tao na bully, ganyan, o mambully ng tao, o kaya is makisawsaw, wag ka na makisawsaw sa mga ganyan, no? Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang, o taong manggamit ka ng tao, iwasan mo. Iwasan mo yung na pahalagahan o mahalin yung mga tao na magbibigay o nagbibigay sa'yo ng pagmamahal at pag-aaruga at pagpapahalaga, ano? Yun, wag mo kakalimutan yun. Siyempre, andun yung point din na you need to aware din sa intuition mo kung may mga bagay na nangyari in the past, and you need to learn from that situation, diba? Learn from the past, and may mga bagay din na kailangan mo nang gumising or kailangan mo mag-awake, no? Kasi nasa sa'yo si Susi, tsaka si alignment, tsaka dito si willpower. Yun ang gamitin mo kung ano mga bagay na need to change, dapat mong i-let go, o kaya is yung ano bang dapat mo ma-aware, mga ganyan, no? Pag-isipan mo maigi yan. Love, Capricorn in love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, sino man itong love na to. Yung mga anak ko, natutulog na sila. Hindi ko alam ba't nakakatulog sila sa boses. Pagka nagaganito ko, minsan natutulog sila sa boses ko. Yun nila, music. O, diba? San ka? Pero ano yun, ibig sabihin nun is feeling safe sila. Pagka nakikita nyo yung, pag may mga alaga kayong ibon, malalaman nyo yung ano nila, yung mga kilos nila. Your love. Okay. Kung single ka, maaaring may nakakausap ka. Iba sa inyo, maaaring may nakakausap kayo, isa, dalawa. Ay, oo, meron. Pero isa dito, pamilyado to, or may karelasyon na. Kung dalawa yung nakakausap mo, pero kung isa, mag-make sure ka, you need to see the fact. Kung single ba talaga siya, clear na ba yung past niya, wala ba siyang connection, you need to see the fact. Ha? Maging mas matalino ka. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon ng paghiwalay. Kasi wala, handun yung disappointment din, o kumbaga is, nagkaroon na ng pagle-let go sa sitwasyon. Ginawa mo naman yung lahat, pero wala eh. Ganun talaga ang life, di ba? Nagkaroon ng mga jangling, or nahandun yung point na nagkaroon ng third party sa iba, or pwede rin nahandun yung point na baka naman kasi na meron na rin naman talaga siyang karelasyon, di ba? Sa iba, pero kung sa nagkahiwalay kayo dito, ang nakikita ko sa kanya dito,
is nahahatak pa rin naman siya at naiisip ka pa rin naman niya kahit papaano dito sa sitwasyon sa iba na handun yung point na ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon kasi siya ng pagdadalawang isip. Hindi ko alam kung gusto kanya dito sa sitwasyon na kasi nagdo-double kasi yung thinking niya. Hindi ko alam kung naghihintay ba siya o nagdadalawang isip siya na gusto niya kumonect sa'yo, no, dito sa sitwasyon. Pero dito kasi day manifesting. Andun yung point na gusto niya magkaroon ng resetting pagdating sa'yo. Gusto niya ng new beginning pagdating sa'yo. Andun pa rin naman yung pag-aasam o pagnanais. Sa iba sa inyo, kinasal kayo? May kasal ako nakita, no, 'di ba? Sumingit pa talaga si ate, 'di ba? Pero may nakita kasi akong kasal, no? Or ikakasal, baka may kinasal na o may ikakasal, mga ganyan. 'Yun ang nakikita ko sa iba. Kung mga nagkahiwalay kayo, eh yun pa rin naman na nasa they want to talk and gusto pa rin naman niya na makapag-communicate kahit papaano. Kung kayo naman is may third party relationship, ang nakikita ko sa'yo dito is ah malungkot. Hindi yung pagiging very independent din kasi alam ko na alam mo, eh. Alam mo na meron, na may third party, 'no? Ang ano lang dito is you're still waiting. Baka siguro iniisip mo baka magbago, 'di ba, dumating ang time magbago. Magbabago nga ba? Magbabago ba universe? Hindi, same pattern. Sa iba naman sa inyo is maari na kung meron ng meron na iba yung isa, eh magkakaroon din kayo. Parang same kayo, magse-same kayo ng ng situation. Ano ba yun? Gantihan yan? Bahala kayo pag kayo na karma. Kung, tinakot no? Kung kayo naman is walang third party relationship, hindi ko alam kung LDR ba kayo, baka kung LDR kayo, siguro na handun yung point na syempre natural na magkakaroon kayo ng mga sadness situation, kasi LDR kayo. But still, nahandoon yung connection sa nakita ko. Kung hindi naman LDR, ganun din. May mga lungkot kasi ako nakikita sa part mo o sa part niya. Pero kung may mga disappointment naman is pareho naman din eh. Nagkakaroon naman kayo ng resetting. No, nagiging okay din naman ang kinalalabasan. Yun nga lang, isa sa inyo siguro or both of you is may mga pag-uusapan kayo na related to medyo stressful. Hindi ko alam kung sa trabaho yon or kung sa aspeto ng buhay yung dalawa. May mga ganun na pag-uusapan na kaunting stressful. Ano yun? Yun na nakikita ko. Or sa iba naman sa inyo is parang meron siyang ibibigay sa'yo or ikaw may ibibigay ka sa kanya na ikasisiya mo. Still, handun yung love, handun yung care, handun yung happiness, and may achievement eh. Yun ang nakikita ko dito Either makaka-receive ka sa kanya, or may ibibigay siya sa'yo, or may ipipresent siya sa'yo. Mga ganyan. Or mga ganun ako nakikita. Baka may mga ikaka-excite ka sa connection. Or siya ito sa'yo. Diba dito, yan kasal. Baka baka mga anniversary o may mga isi-celebrate kayo, no, sa iba sa inyo. Anniversary, monthsary, or pwede rin sa family nyo, baka may mga celebration, kaya may nakita kong happiness. Money. Capricorn, money po. Devil. Ano kasunod niya? Wheel of Fortune. Alam mo, kung merong kang sitwasyon na nai-stagnant ka, makakamit mo daw ito. With the Ten of Pentacle. Or may sitwasyon na na-trap, makakamit mo pa rin siya. Nagkakaroon lang ngayon ng para may processing situation ako nakikita. Okay, when it comes sa iyong money,
Okay, sa money mo, there's a new money and trabaho to sa money mo, there's a new horizon happening to your life, na andun din yung point na ang nakikita ko dito is yung iba sa inyo maaring may mga hinihintay ako na nakikita, trabaho man yan, opportunity, or kaperahan, yun ang nakikita ko, may hinihintay kayo. Pero mag-ingat din kayo, no, pagdating sa pera kasi mabilis ang paglabas ng pera mo. Hindi ko alam bakit. Mabilis siya. Kung mabilis siyang darating sa iba, mabilis siyang lalabas din. Eh, paano ate kung mabagal? Yun na nga. Kung mabagal nga pumasok tapos ang bilis lumabas, eh mas masaklap naman yun, di ba? Sabay ganun. Kaya pag-ingatan nyo, no? Pag-ingatan nyo yung pera nyo. No? Pwede rin na doon yung point na may mga bagay kayo iniisip to traveling. Kaya nakikita ko na may mga ganong sitwasyon. Kaya basta maging organized lang kayo, no? Sa sitwasyon, maaari iba sa inyo magkakaroon kayo ng mga problem or may mga burden na pwede kayong pagdaanan pagdating sa pera. Kaya mag-ingat din kayo kung sino yung mga makakausap nyo, pag-isipan nyo kung tama ba yung paglabas nyo ng pera na yon, no? Para hindi kayo magkaroon talaga ng burden at problema and struggle, no? Mag-ingat pa rin kayo kahit papaano. Arigatou namaste, God bless.